Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. El Nino Alert itinaas na ng Pag-asa. Mas mainit na panahon at mas mababang tsansa ng pag-ulan inaasahan sa mga susunod na buwan. Mga sandatahan ng Pilipinas at Japan nagkasundong palakasin ang kooperasyon sa humanitarian assistance, disaster response at panlabas na seguridad. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos dumalo sa ikasandaang anibersaryo ng canonical coronation ng imahe ng Our Lady of Manaoag. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Nagbabala ang Pag-asa na papalapit na ang El Nino kasunod ng patuloy na pag-init ng panahon sa bansa. Itinaas ng Pag-asa ang El Nino Alert ngayong araw dahil sa paglaki ng tsansang mangyari ito sa mga susunod na buwan. Batay sa pinakahuling advisory ng Pag-asa, may 79% na tsansang mangyari ang El Nino sa loob ng 2 o 3 buwan o sa loob ng June, July, August 2026 season. Tuwing El Nino, nagiging mas mababa sa normal ang tsansa ng pag-ulan kasabay ng mataas na temperaturang nagdudulot ng dry spell at tagtuyot. Posible anyang magtagal ng di normal na init ng panahon hanggang sa mga unang buwan ng 2027. Kasabay niyan, posibleng maranasan ang mas mataas sa normal na buhos ng ulan sa kanlurang bahagi ng bansa pagdating ng panahon ng habagat. Ipinapayo ng Pag-asa na maghanda para sa mga posibleng epekto ng mainit na panahong kasabay ng El Nino. Nagkasundo ang mga sandatahan ng Pilipinas at Japan na palakasin ang kanilang kooperasyon sa pagtugon sa mga sakuna, pagpapaabot ng tulong at isyung panlabas na seguridad. Napag-usapan ito sa pagpupulong sa pagitan ni Philippine Army Vice Commander Major General Efren Morados at Lieutenant General Katsuhiko Tokunaga, ang Vice Chief of Staff ng Japan Ground Self-Defense Force o JGSDF. Sinaksihan din ni Tokunaga ang capability demonstration ng 525th Combat Engineer Battalion sa Forerunner Training Area sa Fort Bonifacio. Ayon kay Army spokesperson Colonel Louis de Maala, patuloy na pinapatatag ng Philippine Army at JGSDF ang kanilang kooperasyong pangdepensa, lalo na sa humanitarian assistance at disaster response at external security operations. Ito'y sa pamamagitan ng regular na training exercise sa pagitan ng kanilang mga tauhan. Nangyari ang pag-uusap kasunod ng pagbubukas ng balikatan exercise sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos noong April 20. Nasa 17,000 military personnel ang lumahok sa balikatan ngayong taon, kabilang ang mga sundalo mula sa Japan, Canada, Australia, New Zealand at France. Nakibahagi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ngayong araw sa ikasandaang anibersaryo ng canonical coronation ng Nuestra Señora del Rosario de Manaoag sa Manaoag Church sa Pangasinan. Nagsimula ang pagdiriwang sa rededication ng Basilika noong Martes na siyang eksaktong araw ng anibersaryo ng koronasyon. Sinundan ito ngayong araw ng Grand Procession at Pontifical Mass kung saan pinangunahan ni Papal Nuncio to the Philippines Archbishop Charles Brown ang makasaysayang coronation rites.
Bago ang seremonya ng canonical coronation, binasbasan ni Brown ang korona habang hawak ng Pangulo. Matatandaang si Doña Josefa Edralin Marcos, lola ng Pangulo, ang nanguna sa koronasyon noong Golden Canonical Celebration taong 1975. Ang Nuestra Señora del Rosario de Manawag ang pangatlong imahe na kanonikong kinoronahan sa Pilipinas kasunod ng Lady of La Naval de Manila at Our Lady of Peñafrancia de Naga. At sa balitang pangkalakalan, mahigit 107,000 tilapia fingerlings ang naipamahagi ng Department of Agrarian Reform or DAR sa mga benepisyaryo nito sa bayan ng Kanaman sa Camarines Sur. Nagmula ang mga fingerlings sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na siyang inilagay sa mga palaisdaan na matatagpuan sa mga lupang ipinagkaloob ng DAR. Sa loob ng 4 na buwan, maaari nang anihin ang mga isda para sa konsumo ng pamilya o para pagkakitaan. Layunin ng inisyatibo na bawasan ang pinansyal na pasanin ng mga pamilya ngayong panahon ng krisis sa langis habang pinalalakas ang lokal na supply ng pagkain. Samantala, 4 na Fisher Folk Association sa Caraga Region ang benepisyaryo ng mga fishing boat mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR ngayong taon. Nagkakahalaga ng mahigit 45.7 million pesos, layunin ng 62-foot fiber reinforced plastic handline fishing vessels na palakasin ang huli ng mga mangingisda sa rehiyon. Naibigay na ng BFAR ang isang fishing boat sa Caguait Fish Broker Association sa Caguait, Surigao del Sur nitong nakaraang linggo. Ayon sa chairperson nitong si Armando Reyes, pangangalagaan nila ang fishing vessel. Inaasaang mahihahatid naman ng ahensya ang mga natitira pang bangka sa mga susunod na buwan. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.